So kaugnay pa rin sa pagpapaaresto kay Janet Lim Napoles at mga isyong kanyang kinasasangkutan, makakapanayam natin ngayong umaga si retired Colonel Ariel Querubin. Good morning po, retired Colonel Querubin. Yeah, magandang umaga sa iyo, Kara at Howie. Yeah. Meron kayong dramatic life story, ano? Yung member kayo ng Reformed Armed Forces Movement at doon yung nakilala yung asawa ni Janet Lim Napoles, with whom you and your late wife have had some interesting encounters, no? Paano niyo ba nakilala si Janet Lim Napoles? Yeah, bago natin ituloy itong panayam na to, ilagay natin sa tamang perspektibo yung ano. Lumabas ako kasi nakita ko sila sa TV, nagpapa-interview na mayaman na sila noon pa. Yun ang sinasabi nila. Mayaman na sila noon pa na naka-acquire sila ng isang minahan, 1995. Ako, kasama ko yung asawa niya na si Major Jimmy Napoles. Na nasa Marines. No? Parehas kami na-wounded noong 1989. At after nga nung ma-release na ako sa kulungan kasi tumakas ako sa ospital, nahuli rin ako. Nagre-reunion, nagsasama-sama kami. At doon niya nakilala ni Mrs. Napoles yung nasira na wife ko. So the reason you came out is because naniniwala kayong hindi sila mayaman noong 1995, na hindi totoo yung mga sinasabi niyang meron silang minahan and all their money came from this coal mining company in Indonesia. Yes, kasi kung titignan mo, sabi ko nga, they live a simple life, no? Noon. Oo, noon. At yun nga, no? Kung ganun sila kayaman, bakit pa sila naghahanap ng kapital nila? Ba't sila nanghihiram ng pera para ma-finance yung project nila, di ba? Kung ganun sila kayaman, hindi na sila ganito na maghahanap pa ng so ano ba yung ginagawa ni Janet Napoles nung time na nakilala niyo siya, mga 1992, mga ganyang panahon, nung nagkakaroon kayo ng mga reunion ng ninyong mga Marines? Well, kilala siya na na yung nga, sabi ko, ang term ko nga, struggling supplier, no? Kasi maliit na supplier. At yun, naghahanap siya ng... Anong sinasupply niya? Lahat, Kasama doon yung Kevlar helmets. That was later. No? Later pa yun. Okay. Nung time na yun, pwedeng t-shirt, pwedeng radio, pwedeng lahat ng pangangailangan ng armed forces. At isa sa mga nag-invest sa negosyo niya, yung kayong mag-asawa. Yung nakuha niya na pera, actually, sa amin na mag-asawa, doon sa sister-in-law, no? Hindi sister, yung nakalagay kasi sa interview. Sister-in-law, sa yung kapatid niya. May napagkunan din siya ng pera na isang doktor na kasama nila nung nasa Subic Command, na kung saan doon din na nagpa-interview rin siya. Malalaking halaga ba to? Well, ang sa akin, no, nakita ko dahil ang tingin ko, it's around 800,000, no? Yung nakuha niya kay doktora. Yung doktora yung asawa ninyo. Ko. Yun doon naman sa doktor na kaibigan nitong misis ko, 500,000. So ibig sabihin, ito yung mga 1994, 93. Nung mga 1993, struggling supplier pa siya. Yes. Kailangan pa niya ng puhunan. Kailangan pa niya na puhunan. Wala siyang coal mining company ng time. Wala kaming alam noon na may minahan sila. O, kasi that was after the death of my wife. Sabi niya, 1995. Meron na silang minahan sa Surigao. At sinasabi nyo, kasi may mga previous interviews, sinasabi nyo na yung pagkamatay ng asawa nyo, parang may connection doon sa utang ni Mrs. Napoles sa kanya. Sa totoo lang kasi, nag-usap kami, kagagaling ko lang ng Basilan after nung rescue kay Father Nacorda. Where you were stationed as a Marine? Yes, as a Marine. No? At na-confide sa akin ng wife ko na yung pera nga na naibigay kay Mrs. Napoles, hindi na yung obligasyon ng pagbabayad, hindi na nagagampanan, no? Hindi na nagagawa. Yung interest. Yung interest. So, gusto na nilang kunin yung principal, pero nahirapan sila na hanapin. At kung saan-saan sila nakakapunta, hanggang sa napunta nga sila doon sa office ng isang kaibigan din ni Mrs. Napoles, na asawa rin ng isang military officer na supplier din.
And this is one day before your Day wife, before na namatay your wife passed away. Yeah, namatay yung wife ko. Kaya At, sinasabi niyo baka may connection yung stress, no? Yung- well, nung binasa ko yung interview nitong doktor na nagpa-interview rin, makikita mo talaga na yung circumstances leading to her death, the following, Following day. August 19 yun eh. So malapit na sa Monday, yung 19th death anniversary. So, kung titignan mo, yung circumstances leading to that, very stressful. Very stressful. In fact, nung August 18, na nandun sila sa office nga, nitong friend ni Mrs. Napoles, biglang dumating doon si Jenny. At, si Mrs. Napoles, Jenny Napoles. Jenny, kasi, Jenny daw. Yun ang palayaw niya. Jenny ang palayaw Okay. niya. Dumating siya ron, pinakausap sa akin ni doktora, ng misis ko, at sinabi ko siya in a very mild manner. Sabi ko, Jenny, hard-earned money yan. Isoli mo na kay doktora kasi hindi naman lahat pera niya yan. No? And then, naging hysterical siya. Sabi niya, Ariel, wag mo ko sigawan, wag mo ko sigawan. No? So, kinuha ng wife ko yung telepono. Sabi niya, wag mo naman sigawan. So, sabi ko, hindi ko siya sinisigawan. And then, all the rest, hindi ko na alam. No, doon ko na lang, nung ikwento na sa akin na nung umuwi na sila, ikwento sa akin nung doktor na, sir, sabi niya, in fact, on the way pa lang, na-inform na ako na may problema. Nag-pass out si Mrs., nag-pass out siya, at hindi niya matandaan kung anong nangyari. Ngayon, nung tinignan niya yung pinag-upuan, napaihi. So pagka napaihi na, ibig sabihin wala ka ng control sa ano mo, no, sa system. So mahirap. And the following day, she died. Sabi niya sa akin, dalhin mo siya sa ospital. Dinala ko, the following day namatay. Ano po ang dahil kaibigan, I mean, naging malapit po kayo or naging magkaibigan yung asawa mo, your first wife and si Janet Napoles. And I understand, inaanak pa nga ni Jenny Napoles yung isa sa inyong mga anak. Yes. Ano bang klaseng tao itong si Mrs. Napoles sa inyong pagkakakilala noon? No, pagkakilala namin hindi namin alam na kakayanin niya na yung sinasabi ngayon, no? Oo. Na, hanggang sa What was she like? well, friendly, no? Friendly, tapos negosyante, magaling mag-sales talk, At doon na lang namin nalaman later on nung nahirapan na sila maghanap sa kanya. Doon na lang siya doon na lang namin nasabi siguro na Nung time na yun, did she have a lot of connections within the government? wala naman ako. None that I know of. Kasi hindi naman din kami that close. Na sabihin mo na yung mga dealings niya with other personalities, alam mo. But he was her husband close to, halimbawa, si Senator Gringo Honasan. Kasi mukhang naging kaibigan din ni Janet Napoles yung mga ibang senador, no? Well, in fairness, no? I was a military assistant of Senator Honasan nung mga time na sinasabi nito. Kasi right after nung pagkamatay ng wife ko, hirap ako na kung paano alagaan yung anak ko. Kasi 1 year, 9 months old yung lalaki, 7 months old lang yung babae. Nakatuon lahat doon yung ano ko, no? Yung worries ko ba. Right. Hindi ko na inisip kung paano namatay, bakit wala akong sinisisi actually nung time na yun. Kundi nag-concentrate lang ako kung paano. So, sabi sa akin ng punta ka na lang sa opisina. Sabi ni Senator Honasan. Nung time na yon wala siyang none that I know of na na connection with Napoles. With Napoles, no? Etong sinasabi nila kasi na ang connection lang niya, napasama siya noong 1989. I doubt kung personally, kung personally, kakilala siya. O nag-meet na ba talaga sila? Nag-meet siguro sila, pero not that close. Not that close. So ngayon po na nauungkat itong pork barrel scam, naniniwala ba kayo na sangkot si Janet Napoles? Is she capable of doing all these things? Well, with what she did to us, sama ko na, pati yung nasirang wife ko, the character, they have the capacity, the capability to do it. So you felt that she cheated you and your wife of this money? Parang pinagtaguan kayo? Hindi naman cheated kasi doon mo makikita na hindi nga niya kaya pa, hindi siya ganun kayaman kasi otherwise,
nabayaran niya kami. Hindi naman siguro yung cheating na sabihin mo na hindi na siya magbabayad. Pero nasa kanya yung pera nyo na ayaw niyang ibalik. Ayaw niya kasi hindi pa niya kaya. Yun yung Ibalik. sinasabi niya. Wala pa siyang pondo. Wala pa siyang pondo. Okay. Kaya nga sabi ko nga, nung first night ng wake, dumating siya doon. No? Dumating siya, sinoli niya. Actually, yung sinoli pa nga, galing pa doon sa friend niya, yung pera. Friend ni Jenny Napoles. Jenny Napoles. So she produced the money Yes. to pay back your wife Yes. after she died. Yes, after she died. Noong unang gabi ng wake, dumating siya roon, may dala siyang pare at saka choir. Ano yun? Parang kinonsyensya siya? I mean, because when they met the previous day, obviously, hindi niya binigay yung pera. At ayaw niya ibigay. Kaya mukhang na-stress out yung asawa niyo kasi parang she probably also wanted the money back. No? Yes, Tapos, yes. hindi na ibalik sa kanya and then mukhang dun siya hinimatay, no? Because and ngayon, kinoconnect niyo dun sa incident Yeah, na yun. kinoconnect ko kasi nung nabasa ko nga yung interview nung doktor na kaibigan niya, sabi ko talagang very stressful naman pala, no? Yung pag-antayin ka sa bahay niya sa labas ng bahay niya sa binyan na nilalamok tapos umiiyak yung baby namin. So, That was a previous incident. Yeah. Iba pa yung nasa opisina. Iba pa yung nasa opisina. Oo. Yun May ang previous nasa opisina. incident na pinapunta yung misis nyo at saka may isa pang Si doktor. may isa Yung, pang doktora o doktor doktor. na may kapital din Oo, na may invested kapital, kay Mrs. Napoles. Pinapunta ni Mrs. Napoles dun sa bahay niya. para sana magbayad. Tapos, Oo. Tapos pinaintay sa labas ng bahay. yeah, pinantay sila. Tapos matagal, no? Kinatok nila kung nasaan na. Sabi nila wala na. Pagkatapos niyang papuntahin doon, Yeah. hindi siya lumabas, hindi niya pinapasok. Yeah, hindi na pinapasok. So ano yun? Parang lokohan? I really don't know kung paano i-describe yung yung ginawa niya na yon. Hindi siya lumabas siguro, nahihiya siya, wala pa talaga siyang pambayad. Pero bakit niyo po sinasabi na posibleng sangkot siya sa pork barrel scam, judging from her character? Anong klase ba yung character na sinasabi niyo posible? Ayan, yung ginawa niya nangyari noon dito sa wife ko at doon sa yung sa namatay na wife ko at doon sa doktor na yon, medyo meron kakayanan na pwede niyang gawin, di ba? Pwede niyang gawin. Kaya nga sabi ko, ito, maganda na to dahil mabibigyan na siya ng day in court, no? Ako rin naniniwala na dapat we should get to the bottom of all this kasi hindi lang naman dapat na alamin natin kung saan napunta, kung saan kundi alamin natin yung totoo. Saan ba napunta? Ang tao kasi naghahanap ng katotohanan ngayon, no? Ako I really share the sentiments of Cardinal Tagle do sa frustrations niya na napakalaki nitong scam na to tapos may mga quarters, may mga natahimik lang, deafening yung silence nila. No? So sana magtuloy-tuloy yung ganito na ka-vigilant kayo sa media, like what you did before nung kami, they rendered us irrelevant. Tinapon kami sa tanay. And ang nagbuhay ng cause namin, media lang. 'Di ba? Palaging yung nilalabas yung issue na yan. So at least it helped us. Ngayon, ganun din dapat ito. Wag nating tigilan na ilabas kung meron man. Sabi ko, hindi ito pagsasawsaw o kasi it is our right as taxpayers or as good mga patriotic Filipinos. Pero your memory of Mrs. Napoles, was she a smooth talker? Kaya nakumbinsi niya yung mga ilang kaibigan na mag-invest ng malaking pera. In the 1990s, 800,000 was probably worth millions today. No? Yes. Malaking pera yon, especially for a military officer, no? Right. Na active duty pa rin, ano? So you remember her as being a very persuasive, smooth talker kasi ang dami niya nakumbinsi. Yes. So hanggang recently nga, nakukumbinsi niya, apparently. Kung maniniwala tayo dito sa mga ulat, no? Marami siya nakumbinsi ng mga lawmakers, ng mga kung sino-sino. Yeah, yun yung pagkasabi ko na she was very good businesswoman, no? Yung magaling mag-sales talk. No? Kasi malala nga, may mga friends kami na nagsasabi, nagbebenta pa siya ng t-shirt noon. Nagbebenta ng mga tinapay. So, hardworking. Okay, so thank you for sharing.
Maraming salamat po, Retired Colonel Ariel Quirobin. Yeah, maraming salamat you. din, Cara at Howie, at napaunlakan din niyo ako. Thank you. Thank you, sir.